Thank you, Lord. Father, we thank you so much, Lord. Thank you so much for this wonderful year na binigay mo sa amin, Panginoon. And we thank you for the opportunity once again to listen to your word. Lord, fill us with your Holy Spirit, Lord God, and fill us with your word. Teach us, Lord God, that we may grow in our faith and our knowledge to the Lord Jesus Christ. Thank you so much, Lord God, and we give you glory. And we acknowledge the Holy Spirit as the Lord of this service. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We open our hearts to you, Lord God. Speak to us. In the name of Jesus, we pray. Everybody say, Amen, Amen. Thank you, Lord. Okay, maaari na po tayo maupo and I greet you Happy New Year. Happy New Year. Happy ba ang New Year nyo? Yes, yes, yes. Okay, so salamat. Na-enjoy ba ninyo ang 2025? Amen. Okay, masaya ba kayo sa nagdaang taon? Parang konti lang masaya. Okay. Bagamat maraming mga problemang dumating sa bansa for the year 2025, at alam naman natin na kapag nauna ang pait, susunod ng tamis. Di ba? Kapag nauna ang tamis, susunod ang pait. Yan. Okay, but anyway, that those who are in Christ, lahat ng na kay Kristo, laging matamis ang buhay. Amen ba? Okay, sige, taas nga kamay. Ipatong sa katabi, sabi sa kanya, napakatamis ng buhay mo. Yeah. Kakaiba yun na. Buhay ka pa, nilalanggol ka na. Ano? Okay, so salamat sa Panginoon at napakabuti ng Diyos sa atin. Sa taong 2025, binigyan tayo ng Diyos ng magandang buhay at malusog ang pangatawan. At bagamat ang ilan ay nagkasakit, pero pinagaling naman ng Panginoon. Amen po ba? Bagamat ang iba ay nagkaroon ng mga financial na problema, pero alam natin yung sinasabi nga kanina sa ating pong exhortation sa giving, ay merong verse sa Bible, no? He that watereth himself, sabi niya, di ba? Siya na nagdidilig, ay nadidiligan din ang kanyang sarili. Yan. Best time na niya yun. Yan. Kaya kung gusto mong madiligan ka rin, mabasa ka rin, di magdilig ka. Di ba? He that watereth himself. Yan. Pero hindi yan ang ating pag-uusapan ngayon. Nasa Proverbs chapter 16, verse 1 hanggang verse 3. Okay, so let me read. Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ulit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Gusto niyo ba yung tagumpay? Yes, okay. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, Diyos lang ang nakatatalos. Verse 3, itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Yan, okay. So napakabuti ng Panginoon. Ano? So ang ating pong pag-usapan ngayon is commit your 2026 to the Lord. Amen? Commit mo yung 2026 mo sa Panginoon. Yung 2025 nyo na i-commit mo sa Diyos. Okay? So, commit mo sa Diyos yung 2026. Itong 2026 na ito, commit mo sa Panginoon yan. Ibig sabihin ng commit ay talaga mo sa Diyos. Amen po ba? Yan, okay. So, hindi ka makikihati sa 2026, kundi ibibigay mo sa Diyos ang 2026 and the Lord will give you the reward. Amen ba kayo dyan? Okay, yan. So, sa araw na ito, pag-usapan po natin ng dalawang mga bagay na magiging gabay natin para sa pagsisimula natin ng bagong taon. Meron tayong dalawang gabay. According to the scriptures na binasa natin, dalawa yung pinapakita sa atin dyan na magdadala sa atin sa isang matagumpay na buhay at taong ito. Amen po ba? Okay, ang una ay gusto kong makita natin, sinabi niya, nasa tao daw ang pag-iisip at pagbabalak. Ngunit ang tagumpay sa Diyos nagbubuhat. Di ba? So, nasa atin yung pag-iisip. Nasa atin yung pagbabalak. Pero ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. It is not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Amen. Okay. So, let me give you the principles. Number one principle is magbalak ka ng gagawin mo sa taong ito. Magbalak ka. Amen? Magbalak ka. Sabihin mo sa kapatid mo, magbalak ka. Yan, okay. Magbalak ka na, okay. At pag-isip-isipan mong mabuti yung balak mo. Amen ba kayo dyan?
Yun, okay. So, napakaganda ng unang bahagi ng ating pag-uusapan. Magbabalak tayo at pag-iisip-isipan natin yung babalakin natin. Di ba? Tingnan niyo ito, hindi tayo nagbabalak mabigo. Sino ba nagbalak mabigo dito? Wala naman, di ba? Okay. Pero nabibigo tayo kasi wala tayong balak ng tagumpay. Ulitin ko, hindi ka nagbabalak mabigo, pero nabibigo ka kasi wala kang balak. Amen ba kayo dyan? Para bang lumipas lang ang taon. Come what may. Bahala na si bahala na kung ano yung mangyari. And every end of the year ay gusto natin na meron tayong ipagpapasalamat sa Diyos. Hindi lamang dahil natapos yung 2025, kundi dahil sa naabot natin yung balak natin. Naabot natin yung gusto natin na ating itinaas sa Panginoon, na ating ikinumit sa Kanya yung balak na yan. So kung wala kang balak, everything would happen by chance. Di ba? Pagka ikaw o ako, tayo ay walang balak sa buhay na ito, everything would happen by chance. Parang alaswerte na lang ang lahat. Swerte na lang. Hindi mo alam kung siswertihin ka o mamalasin ka sa taong ito. That is the belief of the agnostics. Sa mga agnostics, ay wala silang kasiguruhan sa maraming bagay, sa lahat ng bagay. Okay, ay wala silang kasiguruhan dyan. Hindi sila sigurado kung may Diyos. Hindi sila sigurado bukas. Hindi sila sigurado sa maraming bagay, lalo na when it comes to the presence of God. Hindi sila sigurado kung magigising pa sila bukas. Everything is by chance. At hindi gusto ng Diyos na gano'n takbo ng buhay natin. Hindi ibig ng Panginoon na maging gano'n ang sistema ng buhay mo na by chance ka na lang. Para kung mag-aasawa ko, bahala na si Batman kung sino mga pangasawa ko. Di ba? Mag-aaral ako, bahala na kung makatapos ako. So kapag ka ang isang tao ay by chance siya mabubuhay, huwag mo sabihin may faith doon, may pananampalataya doon. Wala na akong saan. Hello? Saan? Hello? Bakit napipindot yata, no? Okay. So, kaya sabi dito na magbalak ka kasi kung wala kang balak, wala kang plano, wala kang pangarap sa buhay, tatama ka. Ayan. Tatama ka sa wala. Okay? So, hindi swertihan ang buhay. It is all by faith. Amen. We as Christians, we believe in the Word of God. We believe the finality of God's Word. When God speaks, that is final. Amen. So, kaya nga, ang mga agnostics, wala silang assurance sa lahat ng bagay. Even God Himself, hindi sila sigurado kung mayroong Diyos. And particularly, they are not sure of their salvation. Hindi ka nila alam kung may impyerno nga ba, kung may langit nga ba. Kaya sila ay nabubuhay sa to cease to believe. Kapag nakita ko, maniniwala ako, pero kung hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Huwag mo ko turuan mo ng palataya kasi hindi ako gano'n. Okay? So, ulan makita natin dito, magbalak ka. Amen po ba, sa taong ito ng 2026, magbalak ka. Amen. Sabihin mo sa katayo mo, magbalak ka. Balak ka na. Yan. Balasin mo yung mga balak. At timbangin mo ang balak mo. Pagkatapos mong magbalak, timbangin mo yung balak mo. Amen po ba? Timbangin mo siya sa timbangan ng Diyos. In Proverbs 16 verse 11 says, ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay ang katapatan. So, ibig ng Panginoon yung tamang timbangan. Ay, ano ba ang tamang timbangan? When it comes to our spiritual aspects ng buhay natin, when it comes to our faith, when it comes to our practice as Christian, yung ating pong mga ginagawa bilang Kristiyano, ano ba ang timbangan mo, kapatid? Paano ba tinitimbang yung mga bagay-bagay?
sa mga binabalak mo, mga pinapangarap mo, mga gusto mong gawin, paano mo tinitimbang yan? So timbangin mo siya sa timbangan ng Diyos. Amen po ba? Okay, something like, tama ba ang binabalak kong gawin? So nagbabalak ka, tama ba yung binabalak kong gawin? Another is, matutuwa ba ang Diyos sa binabalak kong gawin? So this is the second question. Tama ba yung binabalak? Minsan kasi, sa tingin mo tama yung gagawin mo, pero kung sukatin mo siya sa timbangan ng Diyos, hindi siya matutuwa. Di ba? Okay. So matutuwa ba ang Diyos sa binabalak kong gawin? Another is, may karapatan ba ng kapwa ko ang maapektuhan o matatapakan ko kapag tinuloy ko yung balak ko? Hindi ka nabubuhay mag-isa sa mundo. Meron kang kapitbahay. Meron kang kaanak. Amen. Kung ang isang tao ay sawa na siya sa buhay niya. Kung ang isang tao ay boring na sa kanya ang buhay at paikot-ikot na lang siya sa loob ng bahay niya, nagsasawa na siya doon sa itsura ng bahay niya, kahit anong gawin niyang ayos ganun pa rin, monotonous pa rin ang tingin niya, at wala nang magandang nakikita niya, so naisip niya, susunugin ko na lang itong bahay na ito. Ang balak. Di ba? Susunugin ko na itong bahay na ito kasi hindi na maganda itong bahay na ito. Okay. Ang tanong ito, may karapatan ka bang gawin yan? Kung sabihin ko sa iyo, by ethics, wala. Kasi pag sinunod mo yan, masusunod mo pati kapitbahay mo. Di ba? So, by moral ethics, hindi mo pwedeng gawin yun. Halimbawa, naisip ng tao, magpapakamatay na lang ako. Total, buhay ko naman to. Tama ba yun? Paano yung mga nagmamahal sa'yo? Paano yung pamilyang iiwanan mo? So, wala kang karapatang mamatay. Sabi mo nga sa katay mo, wala kang karapatang mamatay. Kasi may mga nagmamahal sa'yo eh. Amen ba? Hindi mo na pwedeng sabihin, pagka namatay ka na, sa sementeryo, nakaiga ka doon, buti nga sa inyo, wala na ako. Anong buti nga sa inyo? Ikaw lang apektado yan, hindi sila. Di ba? So, may karapatan ba ng kapwa ko ang maapektuhan ng binabala ko? Yan. So, ibig sabihin natin, magbabalak ka, pero timbangin mo yung balak mo ayon sa timbangan ng Diyos. Amen. Ikalawa, Proverbs chapter 16 verse 3, tiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Okay, sa English, basahin ko. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Commit thy works unto the Lord. So the word commit thy works unto the Lord. Ibig sabihin, establish your mind in the revealed will of God. I-establish mo yung isip mo, yung utak mo, doon sa revealed word of God. Pag sinabi natin, i-commit ko ito sa Diyos, establish mo muna isip mo doon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So the word of God is the will of God. Right? Yes, the word of God is the will of God. Jeremiah 1:12, sabi niya, then said the Lord unto me, kay Jeremiah, thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. Binabantayan ko yung sinabi ko at ito'y gagawin ko, sabi ni Diyos kay Jeremiah. Binabantayan ko yung sinabi ko, sabi ng Diyos. Whatever the word the Lord spoke, nandun ang presence of God, nandun ang Holy Spirit, nandun ang lahat ng mga anghel na involved doon sa sinabi ng Diyos at binabantayan ng Diyos yung sinabi niya na ito'y mangyayari at mangyayari. Wala siyang salita na binaba niya sa lupa na walang magiging pangyayari. When the Lord spoke, all the natures of the world and the whole universe back up doon sa sinabi ng Diyos. Pag nagsalita ang Diyos, bumaback up ang buong sang sinukob sa sinabi ng Diyos.
Kaya sabi niya diyan sa Jeremiah 1:12, Then said the Lord unto me, Thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. Ephesians chapter 3 verse 20 says, Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. God is able to do. Anong kayang gawin ng Diyos? Meron bang mahirap sa Kanya? Wala. Amen? So God is able to do exceeding abundantly above. So tatlo na yan. Magagawa ng Diyos ang higit pa sa lahat ng mga higit pa. God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Anong hihingin mo sa Kanya? Meron bang mahirap sa Kanya na hindi niya kayang ibigay sa iyo? Wala. Amen. So lahat ng mga hihingin mo sa Kanya, walang mahirap sa Kanya. Hindi mahirap sa Kanya yan. Amen po ba? So according to the power that worketh in us, kung walang mahirap sa Kanya, bakit parang hindi dumarating sa akin yung hinihingi ko? Bantayan mo. Bantayan mo yung pinagpe-pray mo. Madi-display ba yung power of God sa hinihingi? Amen? Mag-glorify ba si Jesus sa hinihiling mo? Mag-glorify ba ang Diyos? Malalantad ba yung kadakilaan ng Diyos doon sa hinihiling mo? Amen? Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing. Kumpiyansa ako sa bagay nito, sabi ni Paul. Saan siya confident? That which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Yung sinimulan niya sa inyo, yung sinimulan niya sa buhay mo, yung sinimulan niya sa ministry mo, yung sinimulan niya sa pamilya mo, yung sinimulan niya sa mga balakin mo, kapatid, kaya ng Diyos tapusin niya. Amen. Kaya ng Diyos tapusin niya. Ano sabi niya? Which had begun a good work in you will perform until the day of Jesus Christ. Hanggang dumating si Jesus, ang Panginoon, kaya niyang gawin yung pinasimulan niya sa iyo. Kaya, there is no such thing as retirement in the ministry. Yung iba magre-retire, sabi sa akin ng isang pastor, Bishop, pagdating mo ng 40 years old, magre-retire na ako sa ministry. Private life ko na yun, sabi niya. Sabi ko sa kanya, may private life ka pala. Kala ko binigyan mo na yung buhay mo kay Jesus. Paano na ka nagkaroon ng private life kung kay Jesus na yan? Di ba? So when you started the ministry, kaya na Diyos tapusin yan. At wag mong tapusin. Dahil hahanapan ka ng bunga ng Diyos pagdating niya. Amen. Hebrews chapter 6 verse 19. Which hope we have, ano yung hope na meron tayo? Yung kanyang pangako, His promises. That is the hope. Yun po yung hope natin, yung mga pangako ng Diyos. Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enter into that within the veil. So sabi niya, yun daw pong hope natin, yung pag-asa natin kay Jesus, yung pag-asa natin sa Panginoon, it is an anchor of our soul. Yung promise niya, anchor ng soul niya. Alam mo yung anchor, kung anong isang ginagamit yun? Kapag hihimpil yung barko sa dagat, hindi naman yan pupunta sa gilid eh. Sasadsad yan eh. Doon yan sa laot. Pagka hihimpil siya, ihulog niya yung angkla. Amen po ba? Kasi kung hindi niya ihulog yung angkla, kung saan dadalhin yung barko ng alon. Pag may malakas na hangin, baka kung saan makarating yan. Wala naman balak pumunta ng China, napunta ng China. Okay, so ibig sabihin natin ay yung anchor, yung pangako ng Panginoon sa iyo, kapatid. Yung pag-asa mo nakasalig sa pangako ng Diyos. Isalig mo yung pag-asa mo sa pangako ng Panginoon. I will never leave you, I will not forsake you. Amen po ba? Kung pinangakuan ka ng Diyos ng buhay na ganap at kasiyasiya, huwag mong tingnan yung nangyayari sa paligid mo.
Walang kinalaman yan sa pangako ng Diyos. Amen po ba? And the devil will try all his best para sirain yung faith mo sa Diyos. But when God made a promise, that is already done. Gawa na yon. Dahil bago ka pa ipinanganak, bago pa ginawa si Adan, wala pa ang lahat ng bagay. Ang Diyos pa lang naroon, nasa isip ka na ng Diyos. Amen! Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Nasa isipan ka na ng Diyos, yung magiging buhay mo, yung magiging kapalaran mo, yung magiging pamilya mo, yung magiging mga anak mo, magiging mga apo mo, at kaapu-apuhan mo, lahat ng may kinalaman sa iyo, buo na yan sa Diyos. Amen! Kaya nga sinasabi niya, magtiwala ka sa akin. Because God knows everything. Alam niya lahat. Hindi siya nabibigla sa problemang dumarating sa iyo. Alam mo ba yun? Ikaw nabibigla ka kasi ang alam mo lang kahapon saka ngayon. Bukas wala kang alam doon. Kaya pag dinating ka ng problema bukas, nabibigla ka. Pero ang Diyos hindi siya nabibigla. Amen. Hindi siya nagugulat. Oh, may problema si Ramon. Anong gagawin natin? Hallelujah. Walang contingency plan ng Diyos. Alam niyo ba yan? Wala siyang contingency plan. Ano ang contingency plan? Kapag hindi mo plan number one, punta tayo sa plan number 2. Pag hindi mo plan number 2, punta tayo sa plan number 3. Pag hindi mo plan to, plan number 4. So, ang dami mong contingency plan. But ang Diyos wala siyang contingency plan. Amen! Yung sinabi niya sa'yo, gagawin niya. Amen! Praise God! Hallelujah! Yung pinangako mo, sige, clap your hands, sige doon. Yung pinangako niya sa salita niya, sabi niya kay Jeremiah, I watch my word to perform it. So, i-angkla mo yung buhay mo sa salita ng Panginoong Diyos. Dahil kahit anong klase ng bagyo ang dumaan sa buhay mo, still, mangyayari yung sinabi niya sa'yo. And Titus said, sabi ni Paul kay Titus, to the God that cannot lie. Sa Diyos na hindi nakapagsisinungaling. Sabi ng isang nakausap ko, merong hindi magagawa ang Diyos. Sabi niya, ano yung hindi niya magagawa? Yung magsinungaling. Hindi siya makakapagsinungaling. Sa tingin mo, hindi niya kaya yun. Okay, let's play a thought. Mag-isip tayo, maglaro tayo ng kaisipan. Ano ang kasinungalingang pwede mong gawin? Sabi niya, marami. Gaano karami? Basta marami. Alam mo ba doon sa marami na yung pagsama-samahin mo yun, mas sinungaling ang Diyos? Ha? Oo. Kung magsisinungaling ka ng 2 kilo, kaya niya magsinungaling ng 30 kilo. Pero hindi niya gawin. Bakit? Hindi niya nature magsinungaling. Hindi niya kaligtasang magsinungaling. Amen. Kaya kung iniisip kong pinabayaan ka ng Diyos, ikaw lang ang nagsisinungaling. Hindi siya. At hindi ka pwedeng pabayaan ng Diyos at hindi siya magsisinungaling sa iyo dahil hindi siya sinungaling. When God made a promise that when you trust the Lord Jesus Christ, you accepted Him as Lord and Savior at binigyan ka niya ng lugar sa langit, sa iyo na yon. Wala nang kukuha nun. Amen! Praise God! Hallelujah! So, ibig sabihin kapatid, when God made a promise, iangkla mo yung sarili mo, yung isip mo, yung pag-asa mo doon sa salita ng Diyos. Sabi ni Jeremiah, ni Diyos kay Jeremiah, I watch my word to perform it. Amen. Hallelujah. You know, unbelief is sin against the character of God. Unbelief. You know the word unbelief means believing anything other than the word of God. Ang dami mong pinaniwalaan. Pinaniwalaan mo na lahat ng sinabi ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapitbahay mo, ng kapatid mo, ng tiyuhin mo, na lahat ng taong nakausap mo. Diyos lang ang di mo pinaniwalaan. So, unbelief is sin against the character of God. It is sin
against the character we have because God is truth. Sabi ni Jesus, ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. The prophets of the Old Testament says, we know the truth. The apostle says, we preach the truth. The present preacher says, we declare the truth. But Jesus said, I am the truth. Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. He is the truth. And He cannot lie because He is not a lying God. Hindi siya sinungaling. Amen. So Numbers chapter 14 verse 11, sabi dito, tinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako mamaliitin ang mga taong ito? Bakit hanggang ngayon ayaw pa nila akong paniwalaan? Tigas ng ulo ng Israel. Sa kabila ng mga kababalagang ginawa kong nakita nila na nila yung kapangyarihan ng Diyos, sinati ng Diyos ang dagat. At sa loob lamang ng ilang oras, tinuyo ng Diyos yung dagat na ang tagal-tagal na, mahigit ng milyong taon nakababad sa tubig. Pero sa isang iglap lang, tinuyo ng Diyos yung dagat na yun. Tumawid sila. Nagutom sila, nagpababa ang Diyos ng napakaraming pugo. Nasiyahan sila. Pag lumalakad sila, mainit ang araw, nag-provide ang Diyos ng ulap na tatakip sa Kanya. Kapag madilim at natatakot sila sa kakasalubungin nila, nag-provide ang Diyos ng apoy na pillar of fire para ilawan sila. At ang binabasa ko yung paglalakbay nila. Yung maliit na bata na ganito ang sapatos, ganito ang sinelas. Habang lumalaki yan, lumalaki din yung sinelas niya. Sana makabili tayo ng ganong klase sinelas. Ano? Yung damit nila, hindi naluluma. Habang lumalaki sila, mga bata, lumahaba tayo yung damit nila. Walang buhay ang mga yan. Hindi buhay ang sandalyas. Hindi buhay ang tela. Pero bakit kaya ng Diyos lagyan ng buhay yan? Because God is God. Let God be God. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ng Diyos, hanggang kailan ako mamaliitin ng mga tao nito? Tinutukoy niyang Israel. Ayaw pa rin nila akong paniwalaan sa kabila ng mapakaraming kababalagang ginawa ko sa kanila. Nakita nila. Ano bang naging problema, brothers and sisters? Bakit hindi mapaniwalaan ng Israel ang Diyos? Kasi, do you want to know yung kasi? Kasi, naniniwala sila sa mga hindi naniniwala. Yan ang problema nila. Naniniwala sila sa mga hindi naniniwala. Ikaw ba, sinong pinipili mong paniwalaan? Sino bang pinili mong paniwalaan? Open ang Bible sa iyo. Open ang church preaching sa iyo. Na ipapahayag ang salita ng Diyos sa iyo. Naririnig mo ang mensahe ng Panginoon. Nakikita mo ang mensahe ng Diyos. Pero bakit? Parang pinipilit mong paniwalaan. Yung presyo ng bigas ay hindi mo aabutin. Napakamahal. Yung ulam ay napakamahal. Yung pamasahe napakamahal. Amen? Mas naniniwala ka sa sinasabi ng mga hindi naniniwala. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero mas pinaniniwalaan ng mga tao yung mga hindi naniniwala kaysa dun sa naniniwala. Huwag kang mapabilang sa kanila, kapatid. Huwag kang mapabilang sa kanila. Amen. Dumating ako sa punto na wala nang laman ng pitaka ko. Wala na rin laman ng GCash ko. Magpapasko na, wala pa kaming pera. Pero isa lang alam ko, may Diyos ako.
Meron akong provider. Amen. So I pray to God. God, sabi ko, magpapasko na po, wala pa akong pera. Hindi ka walang pera mo. Sabi niya, sabi ko, walang laman yung pitaka ko. Pitaka lang yan. Huwag mo tingnan yung sinasabi ng pitaka mo. Tingnan mo yung sinasabi ko. Hindi kita pagkukulangin. Hindi kita pababayaan. Amen. So natulog ako. Kinampante ko yung sarili ko. Natulog kami mag-asawa. Pagising ko ng umaga. Pagbukas ko yung cellphone ko. Sunod-sunod yun. Pasukan yung mga Gcash. Ang dami. Bishop, meron akong pinadala sa iyo. Bishop, meron akong love gift sa iyo. Bishop, meron. You know what, kapatid? Yung sinasabi kong wala akong pera, sabi ng Diyos sa akin, kaya mo bang ubusin niya? Umiyak ako na. Lord, naniwala ako sa sinasabi ng pitaka ko. Pero simula ngayon, hindi na ako maniniwala sa sinasabi ng pitaka ko, wala siyang laman. Ang paniniwala ko, yung sinabi mong hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Amen. Praise God. Kaya, kapatid, sinong pinaniniwala? Sinong pinili mong paniwalaan? Yung kapitbahay mo nagsasabi, mahal na ng pagkain niya. Mahal, hindi na tayo makakakain na masarap. Hindi mo siya paniwalaan. Kung gusto mo, magpaulan ng Diyos ng maraming manok dyan sa loob ng bahay mo. Amen po ba kayo dyan? Very simple lang naman. Yun ang background nitong binasa natin sa Numbers. Nagsugo ang Diyos. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, magpadala ka ng mga tik-tik, mga spy doon sa promised land, sa lupain pinangako ko sa inyo, ibibigay ko sa inyo. Ang ginamit pa nga ng Diyos doon is in the past tense. Moses, send spies to the land that I have given you. Magpadala ka ng espiya doon sa lupain yung binigay ko sa inyo. So ang Moses, pumili ng 12 espiya sa bawat lipid. Isang espiya sa bawat lipid, yan, humayo. Mga ito. At pagdating doon ay nakita nila yung kakaiba na hindi na inaasama, makikita nila doon. Mga higante pala yung mga tao doon. At ito yung report nila. Sumagot ng ibang tiktik, hindi natin sila kaya. Pagkat mas malakas sila sa atin. Sa verse 32, hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi na, higante ang mga taga roon at sino mang nagtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Parang ito yung tao, hawak-hawak ng higante. Ang liliit ng Israelita at that time. Di ba? Higante ang mga taga roon at ang sino mang magtatangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ito'y dahil ni anak buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami. Sabi pa nga sa English in our own sights, we are grasshopper, and so we are in their sight. Tingin namin sa amin sarili, para kami mga tipaklong. Ganun ang tingin nila sa amin. So, anong tingin nila sa amin sarili? Para silang tipaklong. So, ganun ang tingin sa kanila ng kalaban nila. Naalala ko noon sa Korokan, nagpa-pray sa akin yung mga player ng basketball. Kasi ang lalaki daw ng kalaban nila. Sabi sa akin Pastor, pag-pray niyo naman po kami. Kasi yung tataas ng kalaban namin, hindi namin kakayanin. Sabi ko, huwag na kayo lumaban. Talo na kayo. Ngayon pa lang, talo na kayo. Sabi niya, hindi, lalaban kami. Ngayon pa lang, talo na kayo. Sa isip niyo pa lang, talo na kayo. Ba't lalaban pa kayo? Talo na kayo. Amen. Yung pinapanood ko yung laban ng Ginebra sa kanang, ano yun? Ginebra sa kayong, Alaska. Hindi Alaska, yung kalaban nila ngayon. Hindi. Converge, di ba? Split seconds na lang. Lamang ang converge ng
Yung lamang converge ng lamang converge. Di ba? So, naipasa dun ano, kay Holmes. Half court, inagis niya. 3 points! Pasok, lamang sila ng isa. Kahit umira na naman yung salitang never say die. Amen. So itong mga tipaklong na ito, actually hindi naman yung mga higante ang dahilan kung bakit hindi sila nakapasok doon sa promised land. Ang dahilan, yung mga tipaklong. Hindi mga higante. Diba? So nagalit ng Diyos sa kanila. Their declaration is a declaration of unbelief, which is sin against the character of God. Ibinigay na ng Diyos sa kanila yon. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Nung ibinigay ng Diyos si Jesus sa iyo, binigay niya na lahat ng nasa Kanya para sa iyo. Nang ibinigay niya na sa akin ang Panginoong Hesus, ang Kanyang anak, binigay niya na sa akin lahat. Kung naibigay ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak sa akin, anong hihingin natin sa Kanya na hindi niya kayang ibigay? And the Apostle Paul said, sa Diyos, ang amen ay amen. Yes, amen. Yes, amen. Kapag nag-claim ka ng pangako ng Diyos, the answer of God is amen. Yes, amen. Amen. Pag nag-claim ka ng promises of God, nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng sermon, nag-claim ka ng promises of God na narinig mo sa preaching, nabasa mo sa Bible, at sinabi mo, Lord, angkin ko po itong pangako mong ito, and the answer of God is amen. Amen. Hindi niya sasabihin, try natin, tingnan natin, subukan natin, kung baka sakali, pwede. Hindi naman. The answer of God is amen. Conclude natin. Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay sa Diyos nagbubuhay. So magbalak ka para sa taong ito ng 2025. At alamin mong hindi sa lakas mo at talino mo matutupad yung pangakong iyang binabalak mo, kundi sa tulong ng Diyos. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Amen. Pero may malaking pero. May malaking pero. Ano yun? Dapat may balak ka. Amen. Dahil kung wala kang balak, walang ipatutupad ang Diyos sa iyo. Yung iba kasi maling pagkaunawa doon sa verse na yun. Hindi tayo magbabalak kasi matutupad lang yung balak ng Diyos. Anong balak mo ang tutuparin ng Diyos? Wala kang balak. Amen? Kung wala kang babalakin sa taong ito, walang ipatutupad ng Diyos sa iyo. Huwag natin kalilimutan ang dalawang bagay. Unang principle, magbalakan ng gagawin mo sa taong ito at pag-isip-isipan mo mabuti ang balak mo. Amen. Ikalawang principle is establish mo yung isip mo in the revealed will of God. Sa Tagalog, patatagin mo ang isip mo sa hayag na salita ng Diyos. In other words, huwag kang pabago-bago ng isip. Amen. Huwag kang tumulad sa mga estudyante nag-enroll ng isang kurso. After a couple of months, nag-shift ng ibang kurso. After a couple of months, nag-shift uli ng another course. First year pa lang, wala nang natapos. Mga 10 taon. Tapos, mag-iisip. Mga 9 years. Kapag walang natapos, nakapag-asawa ng maaga, nagkaroon ng maraming anak, walang natapos, sasabihin niya, kapalaran ko ito. Kasalanan ng magulang daw. Naalala ko yung father ko yun. Tinriticize niya ako dahil kasi bata pa ako nung mag-asawa ko. Ito kasi ng asawa ko lumantad eh. Kung dito lumantad-lantad sa harapan ko, nakita ko yung ganda nito, hindi ako makapag-asawa ka agad eh. Siyempre, kayo maganda. Dapat lang eh. Yes. Pinudyukan pa siya ng mga kasamahan niya. Sige na, sagutin mo na yan. Wala sana sila.
sana si Ate Cece. Wala sana si Cece. Di ba? Pero tinan mo naman yung gaganda ng mga apo ko. Siyempre, Latina. Sabi ko sa papa ko, pa, kapalaran ko po ito na makapag-asawa ka ng aga. Kapalaran? Ang kapalaran ginagawa. Sabi niya, kung aasa ka sa kapalaran mo, sumama ka na kay Rico Puno. Sabi niya. Sumama na daw ako kay Rico Puno. So, magtiwala ka sa hayag na salita ng Diyos. In other words, huwag kang pabago-bago na isip. The Word of God is the will of God. Amen. So pray ka, Lord God, pinapanalangin ko po sa ito. Then, antayin mo yung answer of the tongue. Yung answer ng Diyos. Yan. Maganda pag-usapan natin, pero sa susunod na mga pagkakataon. Paano ko malalaman kung yung pinagpepre ko ay kalooban ng Diyos? Amen po ba? So, watch lang kayo ha, sa mga schedules natin. Paano mo malalaman na yung sinabi ng Diyos ay galing nga sa Diyos? Paano mo malalaman na yung salita ng Diyos sa iyo ay galing nga sa Kanya? I will share to you the secret of knowing the will of God. Amen po ba? Yun yung ginamit ko, yun yung pinanghawakan ko. When I lift up my eyes doon sa langit, sabi ko, Lord, galit ka ba sa akin? Hindi mo ako binigyan ng akong lalaki. Puro babae itong ako to. Dito na ba matatapos yung generation ko? Sabi niya sa akin, ang susunod na anak na ako mo ay lalaki na. At ang pangalan niya ay Samuel. So agad-agad sabi ko, Lord, salamat po. Pumasok ako sa bahay, sinabi ko kay Maria, Maria, ang susunod na anak mo ay lalaki na. Sinabi sa akin ng Panginoon. Sabi ng miss ko, ayan, huwag mo nang paasahin mga bata kasi ang dami na anak, puro babae. Sabi ko sa kanya, ma, sinabi ng Panginoon sa akin, ang susunod na anak ko ay, apo ko ay lalaki na. At ang pangalan niya ay Samuel. Nagkatotoo ba? Yes. Anong pinagbatayan ko? Walang pagmamalaki. Pero gusto kong sabihin sa inyo, kung alam mo na kilalanin ang tinig ng Diyos, successful ang Christian life mo. Amen. At gagawin natin ang pag-aaral tungkol sa how you can know the will of God. And how you can know if the word comes from the Lord. Amen? So the word of God is the will of God. Pare ba tayong tumayong lahat? Father, we thank you so much, Lord, for this wonderful time. Salamat po, Panginoon, sa unang linggo ng buwan ng Enero 2026. Lord, we pray, kinukumit namin sa iyo ang buong taong ito, Panginoon. And we declare that this year, 2026, is the year of the Lord's favor. Salamat po, Panginoon. Paboran mo po ang lahat ng iyong mga anak po, Diyos, sa kanilang mga babalakin, sa kanilang mga tatahakin, Panginoon, na ikaw ang kasama at ikaw ang mamumuna. Salamat po, Panginoon. Bigyan mo kami ngayon ng kasaganaan ng buhay ayon sa nais mo, Panginoon, upang magawa namin na ikaw ay pagpalain pa sa magitan ng amin pong mga resources, Lord God. Thank you so much, Lord God. Bless mo ang bawat pamilya, Panginoon. Bless mo ang lahat ng pamilya ng Followers of Christ Commission Church. At dalangin namin, Panginoon, hayaan mong ma-enjoy namin, Panginoon, ang buong taong ito nakasama ka namin, Diyos, at mapaglingkuran ka ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong kalakasan. We thank you, Lord God, and we ask you to give us your benediction, Lord. Ating itaas ang ating mga kamay sa anyo ng pagtanggap natin ng biyaya ng Diyos. At ngayon ay tanggapin ninyo masaganang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pagliwanagan ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Ingatan ka ng Panginoon sa mga kanyang hanggang sa araw na makita natin siya ng mukhaan. Sa ngalan ng ating Panginoon Jesus, tayo natin magsabi ng Amen.